Mahigit 74,000 katao na ang lumikas sa mga evacuation centers sa Albay dahil sa patuloy nga na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ang Naval Forces Southern Luzon ay nagsanay na rin sakaling kailanganin po na idana sa dagat ang mga ililikas. Live mula sa Legazpi City, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff, kamusta na ang Mayon ngayon? Kabayan, na patuloy yung pagbuga ng lava at ng abo nitong Bulkang Mayon. Kanina lang mga 5:45 sinabayan ng takip-silim nga yung huling pagbuga nito. At punong-puno na naman ng abo itong mga karatig na mga bayan sa may paanan ng Mayon dahil sa tuloy-tuloy nga na pagbuga nitong Mayon. Ngayong araw, kabayan, ito na yung ika-6 na naitalang pagbuga ng Bulkang Mayon. Gaya ng mga nakaraang araw, ito ang tanawin na gumising sa maraming albayano. Bulkang bumubuga ng abo at lava na sumisirit mula sa bunganga. Biro ng iba, fireworks display sa bukang liwayway. Pero ang peligro ng Mayon, walang biro. Kaya't maging ang Naval Forces Southern Luzon, naghahanda kung sakaling kailanganin sa dagat idaan ng paglikas palayo ng bulkan. Kanina nagsagawa sila ng simulation. May mga kunwaring lumilikas at may medical team na sasalo sa mga may karamdaman. May sample din ang pagsakay ng mga lumilikas sa mga rubber boat. Huwag na raw sanang magdala ng gamit ang mga lilikas para mas marami ang makasakay kung sakali. Dadalhin sila sa mga nakaabang na barko bago ihatid sa mas ligtas na lugar. Dito sa contingency plan na ginawa namin at pinaghahandaan, mula dito sa shoreline dito, dadali namin sila dito 20 kilometers na safe na radius from Mayon Volcano, which is Manito Albay. Ship to shore, and then babalik itong mga barko namin to rescue yung mga iba pang naiiwan dito. Tuloy-tuloy lang ito. Bagamat walang katiyakan kung titindi pa ang pagsabog ng Mayon, mas mainam na raw na handa ang mga tropa sa kahit na anong senaryo. Pero habang wala pa, tuloy-tuloy ang pagtulong ng mga tropa sa mga evacuation center. Sa ngayon, nasa 74,000 na katao na ang bilang ng mga nasa evacuation center ayon sa PDRRMC. Isa na rito si Venus na may kasamang 2 maliit na anak. Ang kanyang bunso, 2 linggo pa lang ang nakakaraan ng kanyang isilang. Matatagalan pa si Venus sa mga evacuation center. Hindi pa muna makakatulog sa sariling kama hanggat gising na gising ang Bulkang Mayon. Kabayan, itong huling pagsabog ng Bulkang Mayon kanina mga 5:45 ay ika-6 na ngayong araw. Kaninang madaling araw alas 2 ay nagkaroon nga rin ng pagsabog. Sinundan ito ng mga 6:21 AM, 8:45 AM, 11:33 AM at 2:28 PM. At pinakahuli na nga yung 5:45. At kabayan, dahil nga sa patuloy na pagbuga ng abo, maging yung ilang mga bayan gaya ng maging ibang mga lugar gaya ng Tabaco City ay inaabot na rin ng ashfall. Ngayon kabayan, ang tanong ay kailan nga ba itataas itong alert level 5? Dahil sa ngayon nasa alert level 4 pa rin tayo. Ang sabi ng FIVOX ay 2 yung posibilidad dyan. Sa ginagawa nilang ground deformation survey, malalaman kung namamaga pa ba itong Bulkang Mayon. Yung pinakahuling resulta na nakuha nila, ang sinasabi ay namamaga pa rin ito, kaya't asahan pa yung sunod-sunod pa rin na pagbuga ng lava at abo nitong Bulkang Mayon. Kung yung resulta ay nagsabing deflated na o hindi na namamaga yung Bulkang Mayon, ibig sabihin ay baka ito na raw yung peak o yung sinasabing pinaka-aktibo na phase ng bulkan ngayon, kahit hindi na kakailanganin pang itaas sa alert level 5. So yan yung binabantayan ngayon, yung 2 posibilidad na baka ito na yung climax o kaya naman ay posible pang hinihintay yung isang sinasabing matagal na pagsabog. Sustained dapat kabayan, tuloy-tuloy ng ilang oras bago sila magtaas ng alert level 5. Kabayan. Jeff, yung kinatatakutan na baka umulan dyan dahilan sa mga abo na naipon sa dalisdis ng bulkan magiging lahar, kamusta ang lagay ng panahon ngayon? Sa ngayon, kabayan, itong mga nakarang araw ay medyo maulap lang dito. Pero ayon nga sa Pag-asa ay may posibilidad na umulan dito sa Albay ngayong bukas, Biyernes at saka sa Sabado. Kaya yan yung minomonitor nila dahil nga pag umulan, posible magkaroon ng lahar flow patungo sa mga river channels dito sa Albay. Kabayan. Jeff Canoy, live mula sa Legazpi City. Maraming salamat.
Tiyak nang mag-uuwi si Pangulong Duterte na higit sa 1.5 bilyong pisong halaga ng investments mula sa kanyang official visit sa bansang India. Layon po ng pagtalo doon ng Pangulo na paigtingin panlalo ang ugnayan ng Pilipinas at ng ASEAN sa bansang India. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Sa Engrandeng Rashtrapati Bhavan, ang official residence ng Pangulo ng India, binigyan ng magarbong pagsalubong si Pangulong Rodrigo Duterte at ang iba pang heads of state ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN-India Commemorative Summit. Hindi ito simpleng okasyon dahil ginugunita ng summit ang 25 taong pagkakaibigan ng India at mga bansa ng ASEAN habang binabalangkas ang kanilang magiging ugnayan sa mga susunod na taon. Sentro ng usapan ang maritime security at pagpapalago ng pangangalakal. Pero bago pa man ang summit, nakausap na Pangulong Duterte si Prime Minister Narendra Modi. Tinalakay ng dalawang leader ang mas maigting na military cooperation at pagpapalago ng trade and investment ng India at Pilipinas. Inilatag ni Duterte ang planong bumili ng military hardware sa India. Nagpahayag naman ng suporta si Modi sa kontrobersyal na war on drugs ng Pangulo. When the Prime Minister expressed his support for the ongoing concern of our President, Philippine President Duterte against drugs, he in fact said that there might be a need for international cooperation to deal with the menace of drugs. Pero hindi pa man tapos ang kanyang pagbisita dito. Sinabi ng Department of Trade na bibitbitin ng Pangulo pauwi ng Pilipinas ang higit 1.5 bilyong pisong halaga ng investment pledges mula sa mga negosyanteng Indian. We had a series of meetings with big and major conglomerates in India, especially those with special interest in operating in the Philippines and those with intention either to expand or to enter the Philippines. Nakasentro ang investment pledges sa larangan ng renewable energy, infrastruktura at IT-BPM. Tuloy din ang usapan para sa mas malakas na pagpasok ng murang gamot mula India. Sa pagtatapos ng ASEAN-India Commemorative Summit, panauhing pandangal naman si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang ASEAN leaders sa isasagawang Republic Day celebration ng bansang India bukas. Isa lamang daw itong patunay sa importansyang ibinibigay ng bansang India sa pagkakaibigan nito sa mga bansa sa Southeast Asia. Pia Gutierrez, ABS-CBN News, New Delhi, India.